Bilang most stylish love team ang tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona ng isang teen magazine. Pero kahit tila going strong ang tandem ng dalawa, totoo bang bubuwagin na ang love team nila? Makichika kay Kata Tibayan. Maging sa pananamit, patok ang tambalang Julian San Jose at Elmo Magalona. Kaya naman panalo ang dalawa sa first ever Candy Magazine Style Awards bilang most stylish love team. Ang sikreto ng dalawa sa pagiging most stylish, simple lang ang pagiging confident. Si Lauren Young. Itinanggi naman ni Elmo na may relasyon sila ni Lauren. Friends pa rin kami. Sa awarding, mas talang pinakilig at pinasaya ng Julie Elmo ang kanilang fans sa kanilang duet. Pero, bilang na raw ang araw ng pagsasama ng tambalang Julie Elmo dahil may bago ng ka-love team si Elmo sa pinaka-latest comedy sitcom ng GMA na Tweets for My Sweet. Si Barbie yung partner ko doon. Okay lang ba sa'yo? Ay, wala lang po problema po sa akin. Yes? Wala po problema yun. Handa na nga ba sila maghiwalay ng landas? Bittersweet. Hindi kasi it's happy na nakakuha pa kaming more projects. Pero it's also sad na parang Paghihiwalay. hindi siya yung kaano ko doon, kasama ko. Mas gamay namin kasi talaga yung isa't isa. So, yun, parang baka nasabing yung bittersweet. Katatibayan updated sa showbiz happening. Idinemanda ni Amalia Fuentes ng libel si Rufa Gutierrez. Kasunod ng umano'y mapanirang tweets at pahayag umano ni Rufa. Giit ni Amalia, simula pa lamang daw ito dahil ang sunod daw niyang kakasuhan ay ang nanay ni Rufa na si Annabel Rama. Narito ang report ni Aubrey Carampel. Nagtungo ngayong hapon si Amalia Fuentes at ang kanyang abogado sa Quezon City Prosecutor's Office para maghain ng reklamong libel laban kay Rufa Gutierrez sa Abante Tonight columnist na si Alan Jones at iba pang opisyal ng tabloid. Ngayon lang daw nagdesisyong basagi ni Amalia ang pananahimik dahil sa pagluksa sa kamamatay lang na asawang si Joey Stevens. During all this time, they took it as if I was not going to answer anymore. And so, even Rufa started attacking me on TV and even on her tweets na hindi ko naman alam. So, now, I have to get the justice system to take care of this problem for me. I have no choice eh. Ang tinutukoy na libelous ni Amalia, ang mga umano'y mapanirang tweets ni Rufa, na isinulat naman ng writer na si Alan Jones sa kanyang column sa Abante Tonight. May mga naging pahayag din daw ang aktres sa presko ng kanyang pelikula na umano'y siya raw ang nagkakalat ng isyung nagkaanak daw si Rufa ng kambal at ibinenta raw ang bata ng inang si Annabel Rama. Itinanggi ni Amalia na galing sa kanya ang ganong storya. Katunayan, matagal na raw niyang hindi nakikita o nakakausap si Rufa. Kung meron siyang mga witnesses, she has to present documentary evidence. You cannot say just sinabi. So she can now bring anybody because I have not spoken to Rufa in the past 5 years. Ayon kay Amalia, simula pa lang daw ito dahil sa susunod na linggo, ang ina naman ni Rufa na si Annabel Rama ang kanyang sasampahan ng reklamo. I will be filing several cases against her, including grave threats, grave coercion, many other things, hindi lang libel ang kay Annabel. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Rufa, pero isang text message ang ipinadala ng kanyang personal assistant sa GMA News na sagot daw ni Rufa. Sa text message, wala raw siyang masasabi at masyado raw siyang busy para pagtuunan ng pansin si Amalia. Wala pa namang pahayag ang mga co-respondents ni Rufa sa reklamo. Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga buena manong kong chika for the week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. Tiyan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiang. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.